Kapag nilalait ka or tinitira yung pisikal mong anyo dahil hindi sila nagagandahan sa itsura mo, huwag mong ipakitang nasasaktan ka, ngitian mo, kunwari hindi ka affected. Kasi pag ipinakita mo na nasasaktan ka, apektado ka, masaya sila, magkakaroon sila ng satisfaction sa sarili nila. Kasi kaya ka nilalait kasi gusto ka nilang saktan, kaya huwag mo silang bigyan ng kaligayahan. Hayaan mo silang ma-stroke kakalait sa'yo. Yan yung pinaka best revenge sa mga taong mga kulang sa aruga. Hindi natin kasalanan kung hindi kaaya-aya yung ating itsura sa mga mata sa mga taong kulang sa aruga. Ipinanganak tayong ganito, ibinigay ng Diyos sa atin ng ganito dahil may purpose tayo. Ano yung purpose natin? Kung hindi man tayo maganda sa paningin ng ibang tao, doon natin nakikita kung sino yung mga taong mga pangit ang ugali na talagang nakabase lang sila sa physical na anyo, hindi sila nakabase sa kalooban mo. Doon mo mapapatunayan yung mga taong hindi maganda ang ugali, yung mga pangit ang ugali, mga laitero-laitera. Though hindi natin maiwasan na masaktan, lalo na sabi nga nila, 'di ba? Kapag totoo, nasasaktan ka talaga. Sinasabi nila na kapag totoo naman, huwag kang magalit kasi totoo naman. Pero pag physical na anyo na ang tinitira sa iyo, hindi mo maiwasang magalit. Buti kung mga yung parang katotohanan, halimbawa yung achievement mo, sabi na, huwag kang magalit, totoo naman, halimbawa i-chismis ka na, uy, si ganito, ganito, ganyan. Kung totoo naman, huwag kang magalit. Pero kapag tinitira ka sa physical mong anyo, tulad ng sa akin noon, masasaktan ka talaga, pero wag mong ipakita sa kanila. Sarilinin mo or gamitin mo yung motivation para umangat sa buhay, para umasinso ka, para ipakita sa kanila na kahit ganito lang akong itsura ko, kahit na tingin nyo hindi ako maganda sa paningin ninyo, pero look at me now. O, diba? Ganun dapat ang gawin natin. Huwag tayong ma-depress, ma-stress, or ma-insecure kasi ganito ang itsura natin. Huwag, kasi may purpose kung bakit ganito yung mga itsura natin, yung mga katulad kung mga average lang itsura. Kasi hindi naman natin ginusto to in the first place. Ito ang kagustuhan ng Diyos at ito ang likha ng Diyos. Ito ang ipinagkaloob natin. So tanggapin natin, mahalin natin. Kung hindi maganda sa paningin nila, wala tayong pakialam sa kanila. Problema nila yun. Huwag nila tayong tingnan kung napapangitan sila sa atin. Kasi based on my experience, nung bata pa talaga ako, way back elementary, talagang yun yung pangtira nila sa akin. Yung kukuyogin ako ng mga kababata ko, mga kamag-anak ko rin. Pero okay kami ngayon. Wala kaming problema sa isa't isa ngayon. Okay kami, syempre mga bata pa yon. Talagang yung, halimbawa, hindi naman maiwasan mga away bata. Talagang kukuyogin ako, naipagsisigawan, busnge, busnge, busnge. Tinitingnan ko sa salamin ng suro ko, busnge naman talaga ako. So, yun yung parang weakness ko noon. Kasi nga, yung itsura ko nga, yung hindi talaga maganda sa paningin nila kasi nga busing nga ako, tapos nangingintab pa yung balat ko sa kabrown noon, tapos piklatin pa ako, yung sinabi lang itim-itim, yun, ganun ako, ang itim-itim ko, pandugyotin yung balat ko kasi nga daming piklat, kasi hindi naman ako nakikita kasi ng lula ko, kasi bulag yung lula ko kasama ko, so hindi niya nakikita yung mga bagay-bagay kung ano nang nag-iitsura ko, damit ko daming mancha kasi namamayabas kasi akong tagapangahoy. Hindi ko naman alam yun kung ano yung nakikita ginagawa ng lula ko. Akala ko yun na yung the best. Kasi syempre, di ba, sabi nga nila, kung ano yung ginagawa ng mga matatanda, yun ang tama sa mata ng mga bata. So, yun yung weakness ko na lagi nilang itinitira sa akin pag nag-aaway kami. So, ang sakit-sakit ng loob ko talaga kasi maganda naman talaga sila, mga gwapo, mga ganun, tapos mapuputi pa. Tapos ako ando na lahat, wala akong mama, wala akong papa, tapos lumaki ako sa lula, tapos inaano pa nila. Isa pa yun sa pinangbanat nila sa akin is butado yung lula ko, yung bulag daw yung lula ko. So, parang pasan ko na buong digdig. So, doon nasasaktan ako. Kasi, bakit kasi ganito itsura ko? Bakit hindi kami, yung mga pinsan ko magaganda, bakit ako kakaiba? Bakit ako ang itim-itim, ay brown pala? Tapos sila, makinis, ganun. Tapos ako, dami kong piklat. So, yun yung talaga yung weakness ko na yung ngayon na ginawa kong parang ginawa ko siyang motivation, kaya ginagalingan ko sa school. Ginagalingan ko talaga sa school. Kaya kahit na walang magtuturo sa akin kasi nga hindi nakakakita yung lula ko, ginagalingan ko talagang inaano ko na kahit ganito itsura ko, at least kahit lagi akong may honor elementary, tapos high school, magaganda din yung grades ko. Tapos talagang sinisikap namin ng lula ko na makapag-aral ako. At saka yung pag-aaral ko, talagang kine-question din yun ng mga kapitbahay namin. Kasi nga, siyempre hirap na hirap kami sa buhay. Kami lang dalawa ng lula ko, tapos bulag pa. Gumagawa lang siya ng banig, aalaga ng baboy. Yung kinuwento ko doon sa Biscuit at Royal ko na story na ako yung taga-igib pampaligo ng baboy namin.
Kasi yung baboy na yun, may purpose yun. Nilalait, parang nilulook down nila ako, kinakausap lula ko. Kasi sa semi-private ako pinapasok ng lola ko ng high school. So may tuition fee yun, mahal yun. Tapos kina-question nila, papaaralin daw ba ako ng private? Kaya ba daw namin? Baka, ang tawag nun, ulbo daw ang kaspa namin pagbayaran na ng tuition fee. Yung bagang, ano yung kaspa sa kakaproblema ko anong pang project, pang tuition, ganun, lalo na pang tuition talaga. Yung talagang yung nasa ganitong level ka na ng buhay mo, talagang itutulak ka pa pababa. So, hindi nila alam na yung purpose ng mga baboy na inalagaan namin na talagang pinagsikapan kong igiban para pampaligo at panguha ng kangkong para ipakain. Hindi nila alam mula first month, first year ko hanggang sa end of the month sa school year, isa lang resibo ko. Bakit? Kasi whole year binabayaran ng lula ko yung pinagbintahan namin ng baboy. Pinambayad namin yun sa tuition. O wag guys, sila pila-pila sa promissory note. Asan kayo ngayon? O diba? So hindi natin masasabi, wag nating i-judge yung isang tao base sa physical nilang anyo. Dahil hindi mo alam, yung mga nilalait mo, balang araw, nauungusan ka na dyan. Nasaan yung ganda mo? Kung yung nilalait mo, nandun na. Yung ganda mo, nasaan ang ganda mo? Nagamit mo ba yung ganda mo? So, wala yan sa anyo. Wala yan sa anyo ang success. Doon nasasaktan tayo, pero wala tayong magagawa. Ganon yung itsura natin. Yun ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sumahalin natin, tanggapin natin. Kasi pag tanggap mo yung sarili mo, tanggap mo ang pagkatao mo, kahit ano pang itsura mo, kahit anong pangit pa ng physical mong anyo, kapag minahal mo ang sarili mo, hindi ka na naaapektuhan, hindi ka na nasasaktan. Kaya yung sinasabi nila na nilalait na nga daw ako, tinatawanan ko pa, masaya pa ako. Bakit ko sila bigyan ng kaligayahan? Kung magagalit ako, magbabago itsura ko? Hindi naman, di ba? So, bahala kayo sa buhay nyo. Laitin nyo kung gusto hanggat gusto nyo akong laitin nyo ako, wala akong pakialam. Basta ako, ginagawa ko kung anong tama, ginagawa kong responsibilidad ko, wala akong inapakang tao, okay na ako doon. Kung lalaitin nyo ako habang buhay, bahala kayo sa buhay nyo. Ma-stress kayo sa itsura ko. Kasi kahit anong gawin yung panlalait sa akin, hindi magbabago itsura ko. Kung anong meron ka, kung ano itsura mo, huwag mong stressin ang sarili mo dyan. Tanggapin mo, mahalin mo ang sarili mo, ipagmalaki mo sa sarili mo, gumawa ka ng tama, okay na yon. Yun ang mas maganda, ang gumawa ka lagi ng tama. Piliin mo laging gumawa ng tama, piliin mo laging masaya.